Where are we going? M. M again. Naku po naman. Already closed. No. SM is open now. Open now. Yes. Already open AM. Yes, very good. So, do you want to go to SM? Already closed. AM. No, it's open now. Open now. Yes. Already closed. Phone. Okay. But where's your phone? Check. Where did you put? No, but your phone. Oh no. Daldal. Yo, what's up mga pale for today's video? Pupunta muna tayo ng Gaisano Mall dito sa Binangonan dahil bibili tayo ng mga gamit ni baby dahil malapit ng mga anak si Macy's ay papakita natin sa inyo. Ayun, ang laki na ng tiyan. Kaya kailangan natin bumili ng mga gamit at saka kasama siyempre natin etong napakadaldal na bata na to. Ayan. Kanina pa yun excited. Nakahiga pa lang kami. Tulog pa kami, siya nakabihis na. Masyadong excited. Kaya naman, tara, samahan nyo kami mga pale sa ganap-ganap natin ngayong araw. Let's go! So ayun na nga mga pale. On the way na tayo. Medyo umaambon-ambon ng panahon ngayon, makulimlim. Kaya nagsasakyan tayo kasi hindi rin naman pwedeng magmotor. Dahil tatlo na kami kaya kailangan talaga magsasakyan. Ayan, kasama namin tong batang makulit na to. Ayan, tahimik sa likod, tulala eh. What are you doing there? What are you doing? Pakita mo eh, kita mo umaambon-ambon ngayon mga paleo. Kaya hindi rin talaga masyadong mapaglalabas ngayong araw dahil medyo masama ang panahon. Gaya nung nakaraan, bumili kami ng pandesal ni baby. Inaabot kami ng malakas ng ulan, nakamotor lang kami. Ligo siya sa ulan eh. Andun siya sa unahan, hindi nagrereklamo. Na-enjoy yung ulan. I-update namin kayo mamaya pagka nandun na kami. At ayun nga mga pale, nandito na tayo sa Gaisano Mall. Dito lamang yan sa Binangonan, Rizal. Dito tayo bibili ng mga gamit pang baby. Para naman kapag nanganak na si Mrs. May mga gagamitin na yung baby kasi medyo malapit-lapit na rin eh. Tila ilang linggo na lang ang bibilangin natin, lalabas na si baby. Kaya kailangan makabili na tayo agad. Kahit masyado tayong busy, kailangan isipit natin to para hindi naman tayo mag-ahol sa oras. Sa part na to mga pale, hahanap muna tayo ng parking slot. Kasi madalas puno dito eh. Kaya nahihirapan ako mag-park kapag dito kami pupunta. Buti na lang medyo maluwag-luwag dito sa may kabila, may dalawa pang slot. Kaya naman dito tayo papasok. Minsan talaga mga pale, tinatamad akong magkotse kapag pupunta kami ng mall. Kasi madalas puno yung mga parking. Ang hirap hanapan ng parking kapag malaki ang dala mong sasakyan. Buti pa kapag motor ang dala mo, kahit saan isipit mo yan, pwede. Kaso hindi naman kami makakapagmotor dahil nga may kasama kaming buntis at may kasama pa akong bata. Medyo nahihirapan na daw kasi siyang umangkas sa motor eh. Kaya medyo natatakot na rin kami magmotor-motor dahil nga nung unang beses na nagbuntis si Mrs. Nakunan siya. Kaya naman doble ingat na kami ngayon. Mas okay nang magbayad kami ng mahal na gasolina sa paggamit ng sasakyan. Basta at least safe at hindi naman matagtag ang biyahe namin. Kaya naman tingnan nyo yung batang kasama ko. Sobrang likot na kasi nakita na niyang papasok na kami ng loob ng mall. Ayan o, napakalikot niyan. Kapag baba pa lang ng garahe, nagtatakbo na. Ayan o, kita nyo naman. Diyan siya unang dumediretso kapag pupunta kami ng mall. Hinahanap niya yan kasi gustong-gusto niya talagang sumasakay dyan. Parang mami niya lang gustong-gustong laging sumasakay sa akin. Wow, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. At syempre, hindi mo naman mapipigilan yan mga pale. Magwawala lang yan kapag hindi mo napagbigyan. Kaya ayun, pati ako sumakay na rin. Wala naman tayong magagawa hindi naman yan marunong mag-drive. Kaya let's go muna, ride safe, gang gang. At pagkatapos nga naming mag-ride umakyat na kami sa second floor para makahanap na ng mga gamit ng pang baby. At kita mo naman itong mga batang ito, nakasipat na naman no, ayun no. Kitang-kita, target lock agad yan, panigurado, tatakbo. Ayan na nga, sinasabi ko, nagtatakbo na papunta sa bike. Anak, come here. Bye-bye. Bye-bye.
Daddy will go to somewhere. Bye-bye. Oh, hold to Daddy, hold. Oh, there's a mini toy here. There's a tractor. Look. Look, there's a mini tractor. Wow. At habang namimili nga kami mga pale, hinayaan na lang muna naming maglaro yung bata dyan sa may mga bike. Kasi nga hindi kami makakapili ng maayos sa mga dapat naming bilhin kasi naglilikot yang si Suyin. Ayan o, habang namimili siya, yung anak naman niya namimili ng bike doon sa likod. Kaya ganyan yung batang yan kasi bihira naman makalabas ng bahay yan. Bihira din siyang makapunta ng mall kaya inahayaan lang namin siya magsaya kapag ka nakakapasok na ng mall. Kitang-kita nyo naman ang excitement to. Kahit may bike siya sa bahay, nilalaro niya pa rin yung mga bike dyan sa mall. Kaya kung naglilikot ang mga anak nyo, hayaan nyo lang kasi minsan lang naman yan naging bata. Kayo din naman, malikot ka rin naman ng bata ka. Dito sa part na to mga pale, hindi mo talaga maiiwasan. Talagang paglabas namin ng department store, yang palaruan ang madadaanan namin. Kaya kita mo tong batang to, nagwawala na. Pero dahil marami pa kaming bibilhin, hindi pa kami pwedeng pumasok dyan. Pero sa mga gantong pagkakataon mga pale, si Suyin hindi yan nagagalit kapag ka pinagbawalan muna namin kasi naiintindihan niya kapag sinabi namin na later na lang. Isa nga rin pala ito sa mga gustong-gustong pasukan ni Suyin kapag ka naggagala kami sa mall. Ayan o, sa may mga grocery. Kasi pagpasok namin dyan, takbo na yan ang takbo sa loob. At syempre, maghahanap na yan ng mga gusto niyang kainin. Kaya naman, pagpasok namin, ayan, kita nyo, nangungulit na agad. Ayaw niya kasi na hindi ako kasama. Paano ba namang hindi magpapasama sa akin? Eh, nasa akin kasi ang pambayad. Eh, kahit di naman yung mami niya hindi rin makalayo sa akin. Kasi habang nag-iikot siya, hawak-hawak din ako kasi baka mamaya, bigla daw akong tumakas at magtatakbo na dun sa labas ay wala silang pambayad. Do you see the mumu? Do you see? You want we will go there? We will go there to the mumu. Andalakas ng trip ng mga tao dito no? Sino ba naman kasi ang naglagay ng multo dyan sa may gilid? Kaya naman yung anak ko, sigaw ng sigaw, nagulat ako kung bakit iyak ng iyak. Opo. Opo, go down. Opo. Hide to daddy, hide. Opo, daddy. Kitang-kita nyo mga pale yakap na yakap yung anak ko, nanginginig sa takot. Hindi ko rin alam kung paano niya nakakita yun pero nagulat na lang ako. Iyak na lang siya ng iyak, kaya nakakatakot Come here, we will go to Momo. We will go to Momo. No like. Come here, daddy will hide you to the Momo na. Suyin, where's the Momo? Where's the Momo? Let's go to the Momo. Come. No more. Suyin is hiding to daddy Opo. I will hide you to the Momo na. I will hide you. Okay? Takot na takot ko, Tamik. Dito sa part na to mga pale, habang naglalakad kami ay nadaanan na naman namin yung may design na mumo. Kaya naman pagtalikod ko, nakatingin yung anak ko, kaya pala bubulong-bulong yun, Daddy, there's a mumo. Pero syempre, pauwi na rin naman tayo niyan, kaya naman let's go na. Mabuti na yan para hindi siya maglikot kasi kapag ka hindi mo tinakot, naku po, takbo yan ng takbo dyan, manghirap habulin. Kaya naman sa buong pag-iikot namin dyan, hindi na siya bumaba. Ayan, nandyan na siya sa daddy niya, nakabuhat na lamang. Habang kumakain nga pala kami ay napansin ko maraming nagsusumba dito sa Gaisano. Sa mga gusto nga pala magsumba dyan, dito na kayo magsumbang gabi. Kasi pag gabi na kaya nagsusumba sila. At pagkalabas nga pala namin ng mall mga pale, medyo umaambon pa pero yung batang kasama natin ay nagdadabog pa. Alam nyo na kung bakit, kasi nakatanaw siya kanina ng mga palaruan at gustong-gusto niyang pumunta doon. Dahil nga sinabi natin na later na lang, umaasa yan. Alam mo yan, kahit 2 years old pa lang, alam na niya na pinangakuan siya. Naaalala niya pa rin yun pagkatapos ng gagawin nyo. Ipapaalala niya yun sa'yo. Ang balak sana namin ay kapag kalagay namin ng gamit,
magpapakarwash na kami ng sasakyan kasi kapag ginamit natin ang isang sasakyan, dapat ipapakarwash din natin yan para pag uwi natin, malinis. Kapag itinabi na natin sa garahe natin, malinis ang sasakyan at hindi na tatabunan ng mga dumi. So yun, we will go home na. What? What do you want? Ah? Come here na, come here. Oh. What? You want to go back there? Naku. Wawa naman baby ko. Oh, go. Go. Run. Bye-bye. Why? Why? You said you want to play there, ah. You said you want to play there. Oh! Come here na, come here na. Anak, naku, wawa naman. Come here. Naku naman. Wawa naman, baby ko. Wawa. Don't cry. At ayun na nga. At dahil nadapa at nagpaawa ang ating bata, diretso na tayo sa palaruan. Alam mo naman, ano pa ba magagawa natin dyan mga pale? Kawawa naman ang bata, gustong maglaro. Pabayaan muna natin. Habang naghihintay tayo ay upo muna tayo dyan sa Gedli. Hintayin nating magsawa yan. Pero mga pale, napakatagal magsawa niyang batang yan. Ilang oras ang hihintayin nyo bago siya magsawa sa pagpapaikot-ikot dyan. Kahit hindi umaandar yung mga sakayan na yan, okay lang sa kanya basta nakaupo siya dyan. Kung mga nakikita niya, mga iba-iba, okay na siya sa mga ganun. Tsaka mga umiilaw-ilaw, ayan, masaya na siya sa ganyan. Okay lang yan mga pale, bilang magulang, hayaan nating ma-enjoy ng mga anak natin yung buhay bata. Kasi paglaki nila, hindi na nila mararanasan yan. Minsan lang dadaan yan sa buhay nyo. Ako nga hindi ko nga naranasan yung maglaro sa mga palaruan na ganyan. Kahit nga pumasok lamang sa Jollibee mga pale, hindi ako nakapasok ng Jollibee nung bata ako. Hindi ko nga alam na may nag-e-exist palang ganyan na mga palaruan. Kasi ako nung bata ako, sa bundok lang ako naglalaro Naliligo kami ng buhangin, tatalbog-talbog kami sa dagat, tapos naglalaro kami ng mga putik. Nanguhuli din kami ng mga isda at namumulot ng mga plastic bakal bote. At ayun na nga, ginabi na tayo dahil napakatagal matapos maglaro ng anak natin. Nagpakarwash na rin tayo bago umuwi para naman malinis ang sasakyan. At ayun na nga mga pale, ginabi na tayo sa pagpapakarwash ng sasakyan. Pauwi na tayo at tsaka naman umulan pa no. Kung kailan naman kakakarwash lang ng sasakyan, tsaka naman biglang umambon. Tingnan nyo naman yung bata sa likod napakabait Ganyan lang yan kapag nasa biyahe kami. Lalong-lalo na kapag may pupuntahan kami na malalayo. Ayan kahit mag-isa lang siya. Pansinin nyo yung mata mga pale. Tingnan nyo. Dito din ako bilib sa batang ito Kahit gaano kami kalayo bumiyahe, kahit gaano kalayo ang pupuntahan, tingnan nyo. Nakatayo lang siya dyan sa likod. At makikita mo na lang maya-maya ang kakaiba dyan. Tingnan nyo mga pale, hintayin nyo. Sa mga nagtatanong nga pala kung malapit kami sa Gaisano Mall, napakalayo namin mga pale. May oras din ang biyahe pagka pupunta kami doon. Pero kung mga walang traffic, siguro kakain lang ng mga 30 to 40 minutes. Pero dahil merong ginagawang daan dito sa may papunta sa amin, umiikot pa kami ng malayo para lang makapunta doon sa Gaisano Mall. Eto na mga pale, ipapakita ko sa inyo ang kakaiba dito sa anak ko na to. Tingnan nyo ang mangyayari habang nakatayo siya sa likod ng sasakyan. Ayan kita nyo, nakatayo lang yan na ganyan, nakatulala bigla. Kita nyo mga pale, yan ang kakaiba dyan sa batang yan. Kaya niyang matulog kahit nakatayo. Medyo nagugulat lang yan kasi medyo malubak yung dinadaanan namin. Pero tingnan nyo mga pale, kaya niyang matulog kahit nakatayo. Sa part na yan mga pale, pinapaupo na namin siya dahil baka pag bigla ako nagpreno, mahulog na naman siya. Ilang beses na kasing nahuhulog yan dyan mga pale. Kasi maraming beses na yung natutulog ng nakatayo dyan sa likod ng kotse. Kaya pagka nagpepreno ako, napupunta siya doon sa ilalim ng upuan. Pero huwag kayong mag-alala mga pale, kapag ka natutulog naman yan, safe na safe yan. Mamaya ihiga na rin yan dyan kapag ka gusto na niyang humimbing ng tulog. Kasi kapag ka malayo ang biyahe namin, ganun ang ginagawa niya Ilang beses na niyang ginagawa yun. At ilang beses na rin siyang nahulog doon sa ilalim ng upuan.
Ayaw naman niyang umupo doon sa katabi ng mami niya. Gusto niya mag-isa lang siya doon sa likod para walang nakikialam sa kanya. Yang batang yan, ayaw niya na hinahawakan siya, ayaw na kinakalong siya. Gusto niya mag-isa lang siya, walang pumipigil sa mga gusto niyang gawin. Ayan, at naganap nga pala muna tayo ng mabibilhan ng diaper dahil etong batang to sobrang lakas sa diaper. Lalo pa ngayon, buntis si Mrs. Dalawa na silang magda-diaper. Siguro sa susunod, lampin na lang isusuot niyang dalawang yan pag wala na tayong pambili. Kaya ikaw na nanonood ka, kung binata ka pa, huwag ka muna mag-asawa kung wala ka pang magandang trabaho, kung wala ka pang malaking sweldo, at wala ka pang malaking ipon. Kasi kapag papasok ka lang din sa mga mababang trabaho at mababa lang din ang sahod mo, hindi ka rin makakabuhay ng anak mo at hindi ka rin makakabuhay ng pamilya mo. Magugutom lang kayo pare-pareho. Ang unang-unang magiging kawawa doon mga pale ay yung bata. Siyempre, okay lang na magutom ka. Okay lang na magutom kayong dalawang mag-asawa. Pero kapag ka nakita mo yung anak mo na magugutom, sigurado hindi kakayanin ng konsensya mo yun. Kaya habang binata ka pa, mag-isip-isip ka na. Habang bata ka pa, mag-ipon-ipon ka na para sa future mo. Mag-aasawa ka tapos tatambay-tambay ka. Anong ipapakain mo sa asawa mo at mga anak mo, damo? Dapat siguro ang asawahin mo na lang ay kabayo para isusuga mo na lang dyan sa luwangan mo. Kaya sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dito sa comment section, isha-shoutout ko kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, aba, palambing naman mga pale, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin. Baka isa ka sa mabibigyan natin ng Sir Jex Cup. Maraming salamat sa pagsuporta at maraming salamat sa palaging panonood. Pa-share naman at pa-subscribe. Let's go!